We will prove during our turn that the project is actually completely constructed. Hindi ghost project. Ito ang pinaninindigan at patutunayan ng mga akusado sa umano'y flood control project na kinasasangkutan ni Sara Diskaya at iba pang 8 opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Davao Occidental. Sa unang araw ng paglilitis sa kaso, sa Lapu-Lapu City Regional Trial Court, 3 testigo ang inihanda ng prosekusyon upang patibayin ang kaso laban sa mga akusado. Unang humarap si Engineer Mark Gerson Baring na mula sa Quality Assurance Unit ng DPWH. Aniya, October 25, 2025, nang magsagawa sila ng ocular inspection sa proyekto, kung saan si Engineer Harold John Villaver, isa sa mga akusado, ang itinuturong nagdala sa kanila sa kinapupwestuhan ng proyekto. Ngunit ayon sa testigo, bagaman meron ng proyekto, hindi naman ito akma sa lokasyon na nakasaad sa plano, kundi dinala sila sa lugar na may proyekto, pero 400 meters ang layo sa mismong lokasyon ng proyekto, batay sa nakasaad sa plano. Their only complaint is allegedly the project was constructed on a portion of the Kulaman riverbank, which is not perfectly consistent with the location indicated in the plans. So it's allegedly a project situated on a place which is not supposed to be the place indicated in the plan. But that's only a portion. The rest is consistent with the plan. There was only a gap of 400 meters. That refers to the point of beginning where the concrete revetment was supposed to begin. Ayon kay Attorney Torregosa, patutunayan nilang kumpletong naitayo ang proyekto at hindi ghost project. Aniya, umiiral naman talaga ang nasabing flood control project, ngunit meron lamang ilang metrong distansya kumpara sa nakasaad sa plano. Sa unang araw ng paglilitis, dumalo online ang mga akusado, bukod kay Engineer Villaver na personal na humarap sa korte. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.